Guys! Welcome back to our channel, Tambayan ng Pinoy Abroad. Welcome! Ito na naman tayo, magbablog na naman tayo for like a few minutes, 10 minutes, 15 minutes, reaction lang tayo ha, real talk reaction. Ngayon ang ating i-reaction ngayon, kinuha ko ito sa kay Rapi Tulfo. Ito ay ang title nito, natagpuan siyang walang buhay sa kalsada ng Rizal. Ang itong teenager na ito. So, ngayon, ang ating talakayin ngayon, ang ating gawing real talk ngayon, ang anak, parents, and also barkada. So, itong tatay ng bata nga nasawi, ay nasa abroad. Tapos, syempre may nanay siya, nandyan sa Pinas. Siya nag-aaral at may mga barkada. Okay? So, ngayon, syempre, teenager, alam naman natin, di ba? Ang teenager natin, lalong-lalo na yung may nag-abroad yung tatay. So, syempre, may kakayanan siyang bumili ng mga mamahaling gamit like cellphone. May mga pera siya na baon o whatever, yung malalaki. Iba naman talaga kung yung parents mo ay isang parents mo nag-abroad. So, meron ka talagang pera at gamit sa yung day-to-day mong yung parang cellphone, yung mga mahalin bagay, even like shoes, bag, ganon-ganon. So, maka-afford ka kasi nga yung daddy mo is abroad. So, ayan. Ngayon, itong bata, itong teenager, nagkaroon din ng mga barkada. Syempre, alam naman natin, nadaanan ko rin yung mga teenager lifestyle nga. Kung barkada mo meron doon, gusto ka rin bibilin yun, ganon-ganon, kasi meron ka sa barkada. Tapos, kahit naman lang sinong babarkadahin mo, yung mga classmate mo, yung friend of your friend, so, parang hindi mo na masyadong kilala. Basta teenager life kasi, kahit sino niyang magbabarkada dyan, hangout ang tawag noon. Hangout. So, ito, sa pakinggan. bahay po ng mga kapatid ko sa ng mother ko po. Fiesta po. Tapos, nag-ano po kami ng Mother's Day. Nung May 16 po, nasan po kayo? Natin po sa Bukaltin po. Sa Malaki. Nandoon din doon yung huling nakita ito sa Asia. Opo, magkakasama po kami noon. Okay. Kapatid ko po, tsaka po si Asia. Sino po nagbigay alam sa inyo yung anak nyo ay natagpuan yung bangkay ng anak ninyo? Yun din pong dalawang huling taong kasama niya. Natagpuan na lang yun ang bangkay ng kanyang anak sa kalye. Nakakalungkot, diba? Teenager ito eh. Sayang talaga ang life ng mga young people na masasawi lang na walang dahilan. Kasi ganito yun ang nangyari. Real talk natin, hindi na ako magbe-base dito sa nangyari na ito kasi ayaw kong ang akin lang dito, point of view. Ang ating i-real talk, yung ating mga point of view. Bigyan natin ng a little advice or awareness ang isang parents na may anak na teenager. Ngayon guys, ganito ang aking i-advise sa inyo na oo, kaya mong bumili ng gamit ng teenager mo. At kaya mo rin siyang paaralin ng medyo middle class na school. That means may pagka-semi-private or maybe private. Tapos ngayon, yung anak mo, binibigyan mo ng pera. Tapos, binibilhan mo ng mga iPhone, yung mga alahas, tapos yung mga bag na expensive, yung mga tipong ganon kasi nga nag-abroad ang parents. So, may kaya. Ang bata naman ito, nagkaroon ng mga barkada. O meron siyang best friend, yes, kilala niya yan. Pero, yung friend niya, meron ding friend. At yung friend niya, meron ding friend. Tapos, nag-hangout sila. So, means, hindi niya kilala yun. Hindi na niya kilala yung
nagiging hangout niya, maliban lang sa isa niyang barkada. Tapos, hindi niya alam or hindi nila alam na yung barkada na yon ay mangnanakaw. So ngayon, nakikita niya yung teenager na yan na meron siyang iPhone. Magkano ba ang iPhone? Di ba mahal? O kung meron din siyang jewelry, magkano na ba yan? Amount na rin yan guys, mahal na rin yan. Kung meron pa siyang pera, kasi yung daddy nito nagbigay ng 5,000 pesos. Nagbibigay ng 5,000 pesos kasi mag-attend lang daw sila ng piyesta. So mamamiesta sila, which means maraming tao talaga doon na hindi nila kilalang kilala. Maraming strangers doon na kanilang hangout. Tapos meron siyang 5,000 pesos. Diba? Example na yan ngayon. Kaya ngayon, nanakawan. Nanakawan yon, kinuha daw ang cellphone, tapos bininta daw ang cellphone. Ang nangnanakaw sa kanyang cellphone, bininta daw sa tao. Kaya ang buyers ngayon, nag-report kasi nga nakikita na yung bata na patay na sa kalye. Tapos yung cellphone na yon, galing yung sa bata. Kaya ang nagbili ng cellphone na yon ay nagre-report. Diba? So ang aking point dito, alam ko may kaya kayo at nandyan kayo sa abroad, mahal yung anak nyo, kung anong kasayahan ng anak nyo, you will give them as much as possible. Kasi nga, malayo kayo. So, yan lang ang magagawa nyo. Give your kids whatever they want para hindi sila magagalit sa iyo. Kasi ng mga teenager ngayon, lalo na kung mga spoiled, magagalit agad yan pag hindi ibibigay. Diba? So, ang aking point dito na huwag nyong bibigyan yung anak nyo ng maraming pera. Yung kataman-taman lang. May 5,000 pesos, malaki na yan. So, kung malaman yan sa isang barkada pa dyan, may pera siya. O, sige, kunin natin yan. Ganito, ganyan. Tapos, meron pa siyang iPhone, meron siyang cellphone. Ang mahal-mahal yan. Sige, kunin rin natin. Anong tawag nun? Pangnanakawan. Nakawan nila yun. Parang, namatay na rin siya. Yun na nga ang dahilan. So, ang daming haka-haka nga. Hindi naman daw siya pinatay dahil lang sa ninakaw. Ganun na rin yun, guys. Ganun na rin yun. Since kinuha yung mga gamit, kinuha ang cellphones, pinatay yon dahil kinuha yung mga kagamitan niya, pati yung pera. So, ang lessons nito ngayon, kayong mga parents, huwag niyong bibilhan ang mga anak niyo ng mamahaling bagay. Huwag niyo silang bibigyan ng malaking pera kung sila ay aalis ng maglalakwatsa. Huwag. Kasi, alam naman natin ang Pilipinas, di ba? Kami nga kung uuwi sa Pinas, hindi nga kami simple ra. Ang isusuot yung mga simple, mga fashion o yung mga ganito. Fashion lang yan ang isusuot kasi para hindi ka aabangan ng mga mangnanakaw. Common sense lang talaga. Pag nandyan ka sa Pinas, tapos magsuot ka ng kamahal-mahal mong mga jewelry, kamahal-mahal mong mga Jordan shoes na yan, tapos yung mga expensive talaga mga high-end bags and everything like that. Akala nyo ba hindi matetempt ang mga magnanakaw niyan? Nga kadami-dami nila? Ang laki-laki na yata kung mabibinta yan. Kaya, ingat-ingat sa mga ganyan. Yung mga anak nyo, huwag nyong pababayaan ng ganyang publicity na marami siyang dala na pera, may mga mahalin pa nga cellphone, may mga bagay pa dyan, ano-ano pa dyan mamahalin dyan. Tapos nasa public siya, nasa fiesta, nag-attend ng fiesta. Delikado yun. Lalo na ngayon, siguro ang kutis niya, maganda siya tingnan, yayamanin ang kutis ko. Binabantayan na yun ng mga mangnanakaw. Di ba? Oo. Again, kami ditong nasa US,
especially dito sa US, kami dito, uuwi kami sa pinasimple lang. Hindi kami nagdadamit ng yayamanin, hindi kami nagsusuot ng mga jewelry yayamanin, hindi kami nagsusuot ng sapatos na yayamanin, hindi kami naggamit ng mga bag na yayamanin. Kasi, pagdating mo lang doon, wala na. Siguradong kandidato ka sa hablot. Kandidato ka sa hablot. So wag na wag nung bibigyan ang temptation yung mga mangnanakaw kasi ang dami-dami nila. So ngayon mga parents, naiintindihan ko kayo, you love your children, so you want to make them happy. So whatever they want requested and ask, especially if you are in abroad, you will say, okay, or I'll send it to you because you want them to be happy and such like that. Pero, yun, meron siyang nanay. Ang nanay, bantayan yung anak. Sabihin mo na, ingat-ingat, huwag ganan kasi nasa public ka. Maraming tao doon. So, nandoon na rin yung mga salita. Huwag kayong matakot na magsalita sa anak nyo kasi anak nyo yun. Safety ang sinasabi nyo sa anak nyo. Unahin nyo talaga ang safety ang sasabihin nila. Huwag kayong magwalwal sa anak ninyo rin. Huwag nyo silang pagalitan. Bagkus, pagsabihan nyo sila in a nice way. Nga sabihin, ingat kayo, day, huwag mong dalhin yan kasi maraming mata doon nga mga masasamang mata doon nga nakatingin, baka mamaya hahablutin yan. So, tipong ganon, better safe than sorry. Diba? Meron tayong kasabihan na better safe than sorry. So, ito na yun, kawawang bata. Kaya ang ma-advise ko, ingatan nyo yung anak nyo, lalo na pag teenager, huwag kayong matatakot na magsalita sa kanila. At masasabi ko, huwag nyong pagalitan yung teenager nyo kasi lalo lang kayong gagalitin yan. Kailangan pagsabihan nyo in a nice way. Teenager yan, guys. Teenager yan. Mabuti kung 7 years old yan, pwede mo niyang pagalitan. Pwede mo yung sigawan. Hey! Tapos, huwag ka dyan. Huwag mong gagawin yan. 7 years old yan 5 years old yan Pero pagdating ng mga older teenager, which is like 13 years old, 12 years old, 13 years old, 14 years old, 15 years old, 16 years old, 17 years old, tipong ganun, yung mga malalaki ng mga teenager, huwag yung sisigawan, huwag yung pagalitan, bagkus pagsabihan nyo in a nice way kasi maintindihan yun. Kasi ang mga teenager na ganyang edad, pag sisigawan nyo, lalo na yung magre-rebelde at hindi kayo pakinggan. Diba? So, ayan, ko lang yun point of view ko lang to. Akin lang tong mga real talk kasi nahilig talaga ako sa real talk. Kasi, alam mo naman, pag sabi natin, walang sugar-coated. It is what it is. Real talk. It is what it is. Walang sugar-coated ang aking mga sinasabi dito. Kasi gusto ko lang talagang awareness. Kasi nung unang panahon, ang mga parents, lalong-lalo na sa probinsya, grabe mag-disiplina sa kanilang anak. Sobra naman din yun. Diba? Kasi nga walang nakasabi, walang nagbibigay ng awareness. Huy, wag mo naman yung disiplinahan yung anak mo, parang patayin mo na yan. Diba? Walang nakapagsabi ng mga ganyan. Dati, parang unang panahon, para ang parents, yung takot ka sa parents mo, isang mata lang, titingnan ka lang sa mata, wala na. Takot ka na, diba? So, ngayon, iba na. Pag hindi na nga talaga rin mong masigawan yung mga anak mo, lalo na teenager. Iba na ngayon, guys. Kaya, guide na lang kayo para hindi na madisgrasya ang anak niyo. Tingnan mo ngayon, wala na, kawawang-kawawa naman talaga. So, ayan na. This is our real talk for today, and I'll see you in my next video, in my next upload. And if you haven't subscribed to this channel, please subscribe. This is Tambayan ng Pinoy Abroad channel. So, nandito lang tayo. Yan, nagre-real talk, anong mga event natin, kung anong nakikita natin doon sa labas, ating pagbigyan ng
real talk, ating pagbigyan ng opinion, para naman ma-awareness yung iba, ganon-ganon. So, nandito lang tayo guys. So, stay connected and I'll see you in my next video. Bye-bye!